Kabanata 441. Kahit sanay si Leon sa pag-inom ay namumula na rin ang kanyang mukha sa dami ng nainom. Malabo na rin ang kanyang paningin dahil sa kalasingan. Ngunit buti na lamang ay napansin ni Mason na hindi maganda ang kalagayan nito, kaya pinalitan na niya ang matapang na alak ng mas mahinang uri. Kung hindi ay tuluyan ng mawawala sa sarili si Leon. Bumukas ang pinto at sa pagkakataong iyon ay dumating na si Cynthia. Binibining Sheer, narito na po kayo. Nakahinga ng maluwag si Mason. Alam niyang tumawag si Cynthia kay Leon, at alam din niyang malapit ang dalawa kaya agad itong sinalubong. Tiningnan ni Cynthia ang paligid at nakita ang kalat sa loob ng silid, pati na rin si Leon na nakasandal sa mesa. Nagtatakang tanong niya, Mason, ano ang nangyari? Bakit ganyan ang kalagayan ni Leon? Hindi ko po alam ang buong detalye, ngunit napansin kong mabigat ang kanyang kalooban. Pagkarating pa lamang dito ay agad niya akong inaya na uminom, at hindi na tumigil pa mapait nang umiti si Mason habang nagpapaliwanag. Sige, naiintindihan ko. Maaari ka nang umalis at asikasuhin ang iyong mga gawain. Ako na ang bahala kay Leon, at sisiguraduhin kong hindi na siya makakainom pa. Hindi matukoy ang emosyon sa mukha ni Cynthia. Hindi niya mahulaan kung ano ang nangyari kay Leon upang maabot ito sa ganitong kalagayan. Sige po, sumagot si Mason at inutusan ang kanyang mga tauhan na lumabas din. Bago umalis ay isinara niya ang pinto upang walang makagambala sa kanila. Sa loob lamang ng maikling sandali ay naiwan na lamang sina Leon at Cynthia sa loob. Lumapit si Cynthia kay Leon at marahang tinapik ito. Leon, gumising ka. Ano ang nangyari sa iyo? Iris, huwag mo akong iwan. Bulong ni Leon habang lutang pa ang isipan. Bigla niyang inabot at hinawakan ang malambot na kamay ni Cynthia. Mahigpit ang hawak nito at tila bahagyang kumalma. Iris. Nang marinig ang binanggit na pangalan ay naunawaan na ni Cynthia. Ang kalagayan ni Leon ay may kinalaman kay Iris. Cynthia, ikaw pala. Bakit ka narito? Unti-unting natauhan si Leon at tumingin kay Cynthia na malabo pa rin ang paningin. Teka Cynthia, bakit parang dalawa ka? Hindi tatlo. Wala sa mood si Cynthia na makipagbiruan sa kalasingan ni Leon. Nag-aalalang tanong niya, Leon, ano ang nangyari sa inyo ni Iris? Nag-away ba kayo? Mapait na sagot ni Leon. Hindi lang simpleng pag-aaway, naghiwalay na kami. Ano, naghiwalay kayo? Nagulat si Cynthia. Kahit hinala na niyang may kinalaman ito kay Iris ay hindi niya inakalang ganoon nakalala. Ngunit higit pa doon ay may matagal na palang pagtingin si Cynthia kay Leon. Dahil alam niyang may ibang mahal si Leon ay pinigilan niya ang kanyang damdamin at itinago ito. Ngunit ngayong naghiwalay na sila ay hindi ba ibig sabihin ay may pagkakataon na siya? Napakaganda ng balitang ito. Labis na natuwa si Cynthia at kumislap ang kanyang mga mata. Maganda. Natigilan si Leon at tumingin kay Cynthia na hindi makapaniwala. Marahil ay dahil sa kalasingan ay mabagal ang kanyang pag-iisip at hindi agad na intindihan ang ibig sabihin nito. Hindi yan ang ibig kong sabihin, namula si Cynthia nang mapagtanto ang kanyang nasabi. Agad niyang pinalitan ang usapan. Leon, maayos naman ang inyong samahan noon. Bakit kayo biglang naghiwalay? Ganito ang nangyari, bumantong hininga si Leon. Sa sobrang bigat ng kanyang kalooban ay kailangan niya ng makakausap kaya ikinwento niya kay Cynthia ang lahat ng pangyayari. Sobrang hindi makatarungan ng mag-ama na iyan. Paulit-ulit mo silang tinulungan, ngunit ganoon pa ang isinukli nila sa iyo. Nakakadiri. Ganoon din si Iris. Kahit ako ay nakikita kong marangal ang iyong pag-uugali at hindi ka maaaring maging masama. Ngunit bilang iyong kasintahan ay hindi ka lamang pinagkatiwalaan, kundi pinaghinalaan pa na hinahangad mo ang kanilang yaman. Nakakatawa, galit na wika ni Cynthia habang ipinapahayag ang kawalan ng katarungan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang kawalan ng tiwala ni Iris sa akin, nasaktang sabi ni Leon. Kung ikukumpara sa paninirang puri ni na Gilbert at Elder Young, ay higit na masakit ang kawalan ng tiwala ni Iris. Leon, huwag ka nang malungkot. Sa galing mo ay marami pang ibang kababaihan ang magkakagusto sa iyo. Kung hindi ka pinahahalagahan ni Iris, ay siya ang nawalan. Hindi mo dapat ito labis na ikalungkot, pag-aalo ni Cynthia. Marami pang ibang kababaihan ang magkakagusto sa akin. Hindi ako naniniwala. Hindi ako kasing galing na sinasabi mo, naguguluhang sagot ni Leon.
Siya ay isang ulila na simula pa noong bata ay pinagtatawanan at minamaliit. Noon ay iniiwasan pa siya ng mga babae kung saan man siya magpunta. Paano naman may magkakagusto sa kanya? Paanong wala? Tulad ko, labis ang aking pagkagusto sa iyo. Mula noong halos mawalan ka ng buhay upang iligtas ako matapos kong makain ng labis na gamot ay naramdaman kong nahulog ang loob ko sa iyo. Kinagat ni Cynthia ang kanyang labi at biglang inamin ang kanyang nararamdaman. Ano? Ikaw ay may gusto sa akin. Nagulat si Leon at tila binuhusan ng malamig na tubig kaya agad siyang natauhan. Pagkaraan ay pilit nang umiti at nagsalita. Cynthia, alam kong pinapalakas mo lamang ang loob ko. Huwag kang magbiro ng ganoon, hindi yun nakakatawa. Hindi ako nagbibiro, sinasabi ko ang totoo. Nakapagdesisyon na si Cynthia, bigla siyang lumapit kay Leon at naglakas loob na halikan ito sa labi. Siya ay kilala sa pagiging prangka at hindi natatakot magpahayag ng kanyang nararamdaman. Ito ang magandang pagkakataon upang patunayan ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng gawa. Nanlaki ang mga mata ni Leon nang maramdaman ang init ng labi nito. Nang mapagtanto ang nangyari ay agad siyang napatayo at tuluyang natauhan. Cynthia, ikaw, tumingin si Leon kay Cynthia na hindi makapaniwala. Leon, tiyak na alam mo na ngayong hindi ako nagsisinungaling. Tunay ang pagkagusto ko sa iyo. Kung nais mo ay maaari akong maging iyong kasintahan. Hindi maaari yan, sagot ni Leon. Itinuring lamang niya si Cynthia bilang mabuting kaibigan at hindi niya ito nakikita sa ibang paraan. Ang biglaang pag-amin nito ay labis na ikinagulat niya. Bigla siyang hindi alam ang gagawin. Bakit hindi? Isa ako sa 4 na pinakamagagandang dalaga sa lungsod ng Springfield tulad din ni Iris. Kahit na nauuna siya sa pagkakasunod-sunod, ay hindi naman ako nahuhuli sa itsura o sa katayuan sa buhay. Kung kaya mong tanggapin siya, bakit hindi mo ako kayang tanggapin? Hindi inakala ni Cynthia na tatanggihan siya ni Leon ng ganoon katibay. Namutla siya at nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang ganda at katayuan sa buhay ay maraming mayayaman at magagaling na binata ang nagnanais na mapalapit sa kanya. Pangarap pa ng marami na maging kasintahan siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay naglakas loob siyang umamin sa isang lalaki sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ngunit tinanggihan lamang. Siyempre ay labis itong masakit para sa kanya. Iyon ay magulo ang kalooban ni Leon at hindi agad makapag-isip ng maayos. Si Cynthia ay pumapangalawa sa 4 na pinakamagagandang dalaga sa lungsod. Labis ang kanyang ganda at sinumang lalaki ay maaaring umanga sa kanya. Si Leon ay isang karaniwang lalaki lamang, at hindi rin nalalayo sa iba. Ngunit itinuring lamang niya si Cynthia bilang isang mabuting kaibigan at hindi kailanman nagkaroon ng ibang naiisip tungkol dito. Bukod pa rito si Iris ang kanyang minamahal, at siya ang humawak sa malaking bahagi ng kanyang puso. Kahit na naghiwalay na sila ay hindi niya ito madaling makakalimutan. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya matanggap si Cynthia. Leon, alam mong tapos na ang inyong relasyon ni Iris. Hindi maaaring pilitin ang damdamin. Kung labis siyang nagdududa sa iyo, ay nangangahulog ang hindi sapat ang kanyang pagmamahal. Walang dahilan upang ipilit pa ang sarili. Bukod dito ay tapos na ang nakaraan. Sa tingin ko ay dapat mong bigyan ng pagkakataon ng bago at magsimulang muli. Hindi sumusuko si Cynthia at patuloy na sinusubukang hikayatin si Leon. Naiintindihan ko, ngunit kakahiwalay lang namin ni Iris at hindi ko pa siya makalimutan. Mapait na sagot ni Leon. Alam niyang tama si Cynthia. Ang paghihiwalay nila ay isang bagay na hindi na mababago. Maliban na lamang kung malalampasan niya ang pamilyang Young, at mapatunayan ang kanyang kawalang sala, ay hindi na niya maibabalik si Iris. Ngunit ang paglampas sa pamilyang Young ay hindi madaling gawain. Kahit na nagsisimula ng umunlad ang Scythian ay aabutin pa ng 1 o 2 taon o higit pa bago maabot ang antas ng pamilyang Young. Sa panahong iyon ay maaaring may asawa na si Iris. Bukod pa rito ay labis na nasaktan siya sa kawalan ng tiwala nito. Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang pilitin na maibalik si Iris o makinig na lamang kay Cynthia at kalimutan ito upang magsimulang muli. Ayos lang iyon, maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang sa makalimutan mo siya, ngumiti si Cynthia. Kahit hindi pa lubos na tinanggap ni Leon ang kanyang damdamin ay hindi na rin ito muling tumanggi, kaya labis siyang natuwa.
Naniniwala siyang sa patuloy na pagpapakita ng kanyang pagmamahal ay mapapalitan din niya ang pwesto ni Iris sa puso ni Leon. Kung iyan ang nais mo, bumantong hininga si Leon at tumahimik na lamang. Dahil sa ginawa ni Cynthia ay naramdaman niyang gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling iyon ay kailangan niyang makaahon agad sa matinding lungkot, kung hindi ay maaaring tuluyan siyang mawalan ng pag-asa. Tungkol naman sa kanila ni Iris, pag-uusapan na lamang niya iyon kapag naalis na ang mantsa sa kanyang pangalan. Napakadali pa upang isipin iyon ng malalim. Nga pala Leon, saan ka manunuluyan ngayon? Napakarami mong nainom at hindi ka pa makalakad ng tuwid. Ihahatid na lamang kita pa uwi, nag-aalalang tanong ni Cynthia. Wala pa akong matutuluyan sa ngayon. Ihahatid mo na lamang ako sa isang malapit na hotel, napangiti si Leon na may halong hiya. Balak niyang manatili muna sa hotel sa isang gabi bago maghanap ng matitirhan kinabukasan. Bakit sa hotel ka pa manunuluyan? Sa aming bahay ka na muna manatili ng ilang araw, ngumiti si Cynthia at hinawakan ang braso ni Leon. Kumilos ito ng napakalapit na parang siya na ang kasintahan nito. Nanigas ang katawan ni Leon sa marahang hawak nito. Nakaramdam siya ng kakaibang hiya at hindi mapakali. Ngunit bago pa man siya makatanggi ay hila-hila na siya ni Cynthia palabas ng bar. Sa tahanan ng mga Shear ay nagulat sina Benedict at Harvey nang makitang inaalalayan ni Cynthia si Leon na tila labis na nakainom. Cynthia, amoy alak si Leon. Ano ang nangyari sa kanya? Mayroon lang siyang hindi magandang pinagdaanan, kaya nasobrahan sa pag-inom, maikling paliwanag ni Cynthia. Kayo ba at siya? May kakaibang tingin si Benedict nang makitang mahigpit na nakahawak si Cynthia sa braso ni Leon. Namula si Cynthia at agad na binitawan ito. Lolo, wala pa kasing matirhan si Leon sa ngayon, kaya naisipan kong dito muna siya manatili. Dahil sa dami ng nainom ay lalong tumalab ang epekto ng alak matapos nilang umalis sa bar. Halos wala na siyang maayos na pag-iisip. Ngunit nang makita sina Harvey at Benedict ay bahagyang natauhan siya. Ginoong Shear, pasensya na po sa abala, napangiti si Leon nang may hiya. Balak sana niyang manatili sa hotel ngunit pinilit siya ni Cynthia. Alam niyang mabuti ang layunin nito kaya tinanggap na lamang niya. Ayos lang iyan. Itinuturing ka naming tagapagligtas, at hindi ka estranghero. Huwag kang mahiya at ituring mo itong sarili mong tahanan. Maaari kang manatili hanggang sa nais mo, ngumiti si Benedict at sinulyapan ang kanyang apo. Maghahanda na ako ng kwarto para kay Leon. Namula ang mukha ni Cynthia at agad na inakay si Leon palayo. Matapos maihanda ang kwarto ay inalalayan niya si Leon upang mahiga. Sanay siyang pinaglilingkuran simula pa noong bata pa kaya ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumawa ng ganitong gawain para sa iba. Ngunit para kay Leon ay buong puso niya itong ginawa at nakaramdam pa ng tuwa. Dahil sa kalasinggan ay agad na nakatulog si Leon matapos maasikaso. Nang makalabas na si Cynthia ay agad siyang tinawag ni Benedict. May nais po ba kayong ipagawa? Pumunta si Cynthia sa silid kung saan naghihintay ang kanyang lolo. Cynthia, ano ba talaga ang namamagitan sa inyo ni Leon? May pagtingin ka ba sa kanya? Maingat na tanong ni Benedict. Oo, mula noong iligtas niya ako ay naramdaman kong nahulog ang loob ko sa kanya, tumanggo si Cynthia habang namumula. Kabanata 445. Dahil sa pagiging prangka ay nakita niyang walang dahilan upang itago ang katotohanan sa kanyang lolo, kaya nagpasya siyang sabihin ang lahat. Ganoon ba? Kahit na may hinala na si Benedict ay nagulat pa rin nang marinig ang pag-amin ng kanyang apo. Lolo, tutol ba kayo kung makasama ko si Leon? Tanong ni Cynthia na may halong pag-aalala. Alam niyang si Leon ay ulila lamang at walang maunlad na pinagmulan. Ang pangunahing dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Iris ay ang hindi pagtugma ng kanilang katayuan sa buhay. Ang pamilyang Shear ay kabilang sa 4 na makapangyarihang angkan sa lungsod tulad din ng mga Young. Nangangamba siyang magkaroon din ng katulad na pananaw ang kanyang lolo tungkol kay Leon. Ayaw niyang maranasan ang nangyari kina Iris. Tutol, bakit ako tutol? Nagtatakang sagot ni Benedict. Si Leon ay ulila lamang at walang maunlad na pinagmulan. Hindi ba kayo tututol kung ganoon? Sabi ni Cynthia na may pagkabalisa. Ang pinagmulan ay hindi mahalaga pagdating sa isang tunay na bayani. Si Leon ay may malaking kakayahan, at marami na ring naitulong sa ating pamilya.
Siya ay mabuting tao rin. Labis pa nga akong matutuwa kung magkakasama kayo. Bakit pa ako tututol? Ngumiti si Benedict. Ang pamilyang Shear ay kilala bilang pinakasimple sa apat na makapangyarihang angkan. Si Benedict ay hindi masyadong nagpapahalaga sa yaman at katanyagan, at may ibang pananaw kumpara sa ibang pamilya. Kahit na hindi gaanong may kakayahan si Leon ay hindi pa rin siya tutol basta ito ang gusto ni Cynthia. Totoo ba? Napakabuti ninyo. Labis na natuwa si Cynthia at niyakap ang kanyang lolo. Nakahinga siya ng maluwag. Sa tirahan sa Dragon Bay ay napansin ni Luisa na malungkot si Iris kaya nagtanong siya. Iris, ano ang nangyari? Mukhang malungkot ka. Sino ang nagpagalit sa iyo? Wala lang. Medyo masama lang ang aking pakiramdam. Umiling si Iris habang mabigat ang kalooban. Ang pagmamahalan ay dapat magkatumbas. Matagal na silang magkasama, at totoo ang kanyang nararamdaman para kay Leon. Hindi lamang si Leon ang nasaktan sa kanilang paghihiwalay. Siya rin ay labis na nalungkot at tila may napakahalagang bagay na nawala sa kanyang buhay. Pagka-uwi ay nakikita pa rin niya ang mga gamit at bakas ni Leon saan man tumingin, kaya lalo siyang nalulungkot. Si Leon ba ang nagpagalit sa iyo? Tila may napagtanto si Luisa at itinaas ang kanyang kamao. Iris, huwag kang mag-alala. Pagbalik niya ay pagsasabihan ko siya. Huwag na, hindi na siya babalik. Seryosong sagot ni Iris. Hindi na babalik. Bakit? Nagtatakang tanong ni Luisa. Akala niya ay hindi kayang iwanan ni Leon ang kanilang pamilya magpakailanman. Nakita ni Iris ang pagkalito sa mukha ni Luisa kaya sinabi niya. Umalis na siya at hindi na muling babalik. Ano, hindi ba siya ang iyong kasintahan? Bakit siya biglang aalis nang walang dahilan? Nagulat na tanong ni Luisa. Siya ang nagbigay ng pagkakataon kay Leon na umamin kay Iris, kaya alam niya kung paano nagsimula ang kanilang samahan. Hindi niya maintindihan. Katatapos pa lamang nilang magsimula at dapat ay masaya pa sila. Mahirap itong paniwalaan. Naghiwalay na kami. Mahinahong wika ni Iris, ngunit sa kalooban ay may halong pagkalito. Naghiwalay kayo. Bakit? Natigilan si Luisa. Maya-maya ay tila may naunawaan at hinampas ang mesa habang nagsalita ng may galit. Iris, may ginawa ba siyang hindi maganda? Nasaktan ka ba niya? Huwag kang mag-alala, hahanapin ko siya agad at ipagtatanggol kita. Hindi ganoon ang nangyari. Sagot ni Iris. Kung ganoon, ano nga ba talaga ang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Luisa. Hindi niya maunawaan kung ano ang naging dahilan. Ayos lang, wala itong kinalaman sa iyo kaya huwag mo nang pakialaman. Bumantong hininga si Iris. Alam niyang mahilig makialam si Luisa. Sapat na ang bigat ng kanyang kalooban at ayaw na niyang dumagdag pa ito. Hindi ko ito hahayaang ganito na lamang. Kung ayaw mong magkwento tatawagan ko na lang si Leon at itatanong ko sa kanya ang katotohanan. Wika ni Luisa habang inilalabas ang kanyang telepono. Luisa, pakiusap, huwag ka nang gumawa ng gulo. Wala nang nagawa si Iris. Hindi na niya matiis ang sunod-sunod na tanong kaya ikinwento na rin niya ang lahat. Nang matapos makinig ay natigilan si Luisa. Iris, ibig mong sabihin, si Leon ang nagplano ng pagdukot sa iyo noon. Nakipagrelasyon lamang siya sa iyo upang makuha ang yaman ng pamilya. Hindi makapaniwalang tanong ni Luisa. Oo, tila ganoon nga. Tumanggo si Iris. Hindi yun maaari. Kahit hindi pa kami matagal na magkakilala ay kilala ko na ang kanyang pag-uugali. Siya ay mabuting tao at hindi maaaring maging kasing sama ng sinasabi mo. Mariing pagtutol ni Luisa. Noong una ay nagalit siya sa pag-aakalang sinaktan ni Leon si Iris, ngunit ngayon ay napagtanto niyang si Leon ang tunay na napagbintangan. Bakit hindi maaari? Tandaan mo noong una mo pa lamang siyang makilala ay paulit-ulit mong sinasabing may masama siyang balak. Bakit biglang nagbago ang iyong isipan? Nagtatakang tanong ni Iris. Iba na ang panahon ngayon. Iris, isipin mo, matagal na kayong magkasama, may nagawa ba siyang masama sa iyo? Tumigil sandali si Luisa bago nagpatuloy. Nakita ko pa kung paano magpakita ng labis na paggalang kay Leon si Mason na kilala bilang tigre ng underworld. Wala nang masabi si Iris. Dahil sa mga sinabi ni Luisa ay bigla niyang napagtanto na maraming bagay na hindi akma sa kanilang hinala. Iris, maniwala ka sa akin. Si Leon ay napagbintangan lamang ng mali. Seryosong wika ni Luisa.
Hindi yun maaari. Binigyan ko na siya ng pagkakataong magpaliwanag. Kung wala naman siyang kasalanan, bakit hindi niya ito ginawa? Sagot ni Iris. Sa katotohanan ay naramdaman niyang may katwiran ang sinabi ni Luisa, ngunit ang pag-iwas ni Leon na magpaliwanag at ang pagpatay niya sa mga saksi ay mga bagay na mahirap ipagkaila. Hanggat hindi nagpapaliwanag si Leon ay hindi siya makapaniwala rito. Pagkatapos ng lahat ay may kinalaman ito sa yaman ng buong pamilya, at hindi niya ito maaaring balewalain. Hindi rin ito papayagan ng kanyang lolo at ama. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw niyang magpaliwanag. Maaaring mayroon siyang matibay na dahilan, mariing wika ni Luisa. Sa tingin ko ay wala siyang dahilan. Mayroon lamang siyang itinatago at may ibang binabalak, malamig na sagot ni Iris. Iris, huwag ka namang maging matigas ang ulo. Matagal na kayong magkasama, hindi mo pa ba matukoy kung mabuti siyang tao o hindi? Bakit nakatuon ka pa rin sa maliliit na bagay? Tanong ni Luisa. Hindi yun laging totoo. Mahirap kilalanin ang tunay na pag-uugali ng isang tao. Paano kung nagkukunwari lamang siya sa buong panahong iyon? Sagot ni Iris. Ngunit nais pa sanang magpatuloy si Luisa ngunit pinigilan na siya ni Iris. Sige, itigil na natin ito. Medyo pagod na ako at magpapahinga na muna ako sa aking silid. Wala nang ganang kumain si Iris kaya tumayo na ito at nagtungo sa kanyang silid. Sa loob ng kanyang silid kahit hindi sumang-ayon si Iris sa sinabi ni Luisa ay may naiwan pa rin itong pagdududa sa kanyang isipan. Hindi siya makatulog at pabalik-balik ang kanyang paghiga sa kama. Kinaumagahan pagkarating pa lamang sa kumpanya ay agad ipinatawag ni Iris sina Ariel at Ashwin sa kanyang tanggapan. Ariel, mula ngayon ay ikaw na ang mamamahala sa pakikipagtulungan ng kumpanya sa Wheat Group. Ginoong Mercer, ikaw naman ang muling mamamahala sa produksyon at pagbili ng mga raw materials. Muling inayos ni Iris ang mga gawain. Nagulat si Ariel. Binibining niyang nagkakamali po ba kayo? Si Leon ang namamahala sa pakikipagtulungan sa Wheat Group, gayon din sa produksyon. Kung ibibigay ninyo ang kanyang mga tungkulin sa amin, ano na lamang ang gagawin niya? Tama po, mayroon pa ba kayong ibang ipapagawa sa kanya? Nagulat din si Ashwin. Mula noong mapalitan siya ni Leon sa pamamahala sa produksyon ay matagal na niyang nais na mabawi ito. Ngunit labis na mahusay si Leon at may tiwala rin dito si Iris. Kaya kahit anong gawin ni Ashwin ay hindi ito nagtagumpay. Ngunit ngayon ay ibinalik na sa kanya ang pamamahala nang hindi man lang siya gumagawa ng anumang hakbang. Hindi makapaniwala si Ashwin sa kanyang narinig. Wala na, nagbitiw na si Leon sa kanyang tungkulin, tuwirang pahayag ni Iris. Ano, nagbitiw si Leon? Nagulat si Ariel at hindi makapaniwala. Talaga? Napakaganda naman ng balitang iyon, labis na natuwa si Ashwin na kabaligtaran ng reaksyon ni Ariel. Ngunit nang makita niyang hindi nasisiyahan sina Ariel at Iris ay agad niyang napagtanto na mali ang kanyang sinabi. Agad niyang binago ang kanyang tinig. Ang ibig kong sabihin ay nakalulungkot naman iyon. Wala sa loob si Ariel na bigyang pansin ang kilos ni Ashwin. Hindi niya mapigil ang magtanong, binibining niyang ano po ang dahilan. Nagbitiw siya dahil iyon ang kanyang nais. Walang partikular na dahilan, sagot ni Iris na tila naiinis at ayaw nang magpaliwanag pa. Hindi ba siya ang iyong kasintahan? Sa kanyang kakayahan ay nararapat siyang manatili sa kumpanya upang tumulong sa iyo. Bakit siya umalis? Matiag ang tanong ni Ariel. Kung ibang tao pa ay hindi na niya ito tatanungin pa. Ngunit iba si Leon. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon na rin siya ng pagtingin dito. Kahit na alam niyang kasintahan ito ni Iris ay hindi niya mapigil ang magtanong, at nais malaman kung ano ang tunay na nangyari. Naghiwalay na kami, malamig na sagot ni Iris. Naghiwalay kayo, paano nangyari iyon? Natigilan si Ariel. Batay sa kanyang nalalaman ay hindi pa naman matagal na nagsimula ang kanilang samahan. Ilang araw pa lamang ang lumilipas. Hindi niya inakalang magwawakas ito ng ganoon kabilis. Sobrang hirap itong paniwalaan. Haha, mabuti naman at naghiwalay na kayo. Binibining niyang sinabi ko na sa inyo noon na hindi mapagkakatiwalaan si Leon. Tamang desisyon ang paghihiwalay ninyo, labis na natuwa si Ashwin at hindi mapigil ang tumawa. Isa siya sa mga matagal nang naghahangad kay Iris. Labis siyang nasaktan nang malaman niyang may kasintahan na ito.
Ngunit hindi niya inakalang maghihiwalay din ang dalawa. Siyempre ay labis siyang nasiyahan at natuwa. Mula noong magtagpo ang kanilang landas, ang kanyang pinakamalaking hangarin ay mapaalis si Leon sa kumpanya. Gumawa pa siya ng maraming paraan upang mapahamak ito, ngunit sa huli ay hindi siya nagtagumpay at sa halip ay si Michael pa ang napalayas. Ngunit tila isang himala ang nangyari. Kusang nagbitiw si Leon at tuluyang lumayo kay Iris. Tunay na isang himala. Bigla ay labis na napuno ng tuwa si Ashwin. Tumigil ka na sa pagtawa. Tiningnan ni Iris si Ashwin ng masama. Ginoong Mercer, binibining Summers, kung wala na kayong ibang mahalagang sasabihin ay maaari na kayong bumalik sa inyong mga gawain. Nais pa sanang magsalita si Ariel ngunit napahinto. Nais niyang itanong kung ano ang tunay na dahilan ng paghihiwalay, ngunit halatang hindi maganda ang kalooban ni Iris at ayaw na nitong magsalita pa, kaya itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Tungkol naman kay Ashwin, kahit hindi niya alam ang buong pangyayari ay naalala niya ang mga paninira niya kay Leon sa harap ni Iris noon. Sa biglaang paghihiwalay ng dalawa ay naisip niyang maaaring may kinalaman ang kanyang mga sinabi. At tama ang kanyang hinala. Ang mga sinabi ni Ashwin ay naging dahilan din upang mawalan ng tiwala si Iris kay Leon. Pagkatapos ay nagpaalam na sina Ariel at Ashwin at umalis. Ngunit magkaiba ang kanilang nararamdaman. Magulo ang isipan ni Ariel habang si Ashwin ay puno ng ngiti. Sa tahanan ng mga Shear ay nagising si Leon at hinawakan ang kanyang ulo na sumasakit pa. Matapos ang gabing pag-inom at ang mga sinabi ni Cynthia ay gumaan na ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling iyon ay may kumatok sa pinto at pumasok si Cynthia na may dalang mga mamahaling kasuotan. Leon, gising ka na. Ipinabili ko ito para sa iyo. Magsuot ka na agad nito. Inilapag ni Cynthia ang mga damit. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sige po, ngumiti si Leon. Naalala niya ang pag-amin ni Cynthia noong nakaraang gabi kaya bahagyang nakaramdam siya ng hiya. Nga pala, dahil umalis ka na sa Elegante ay maaari ka nang bumalik bilang punong tagapamahala ng ating kumpanya, ngumiti si Cynthia. Oo, sasabay ako sa iyo papunta sa kumpanya mamaya, tumanggo si Leon. Dahil nais niyang makasama si Iris ay napilitan niyang ipamahala muna ang Scythian Group kay Cynthia. Ngunit dahil naghiwalay na sila at umalis na siya sa Elegante, ay wala nang dahilan upang ipagkatiwala pa ito sa iba. Nga pala Cynthia, mayroon ka bang mahalagang sasabihin noong pumunta ka sa bar kagabi? Hindi mapigil ang magtanong si Leon. Ganito iyan. Kulang ang supply ng gamot na pampatibay upang matugunan ang pangangailangan sa lungsod ng Springfield. Maraming makapangyarihang pamilya ang naghihintay na makabili ng ikalawang kargamento. Nakabili na kami ng mga materyales sa nakalipas na mga araw. Kailan mo balak gawin ang ikalawa? Tumpak na paliwanag ni Cynthia. Maghintay muna tayo ng ilang araw, sagot ni Leon. Ang paggawa ng gamot ay nangangailangan ng sapat na lakas at tamang kondisyon. Noong nakaraang pagkakataon ay halos maubos na ang likas na enerhiya sa kabundukan sa likod ng tahanan ng mga Shear, kaya hindi pa muna maaaring magtayo ng sirkulo ng pagtitipon ng lakas. Pagkalipas ng ilang araw ay tiyak na muling mapupuno ang enerhiya, at sa oras na iyon ay makagagawa na siya ng maraming gamot. Sige, susundin natin ang iyong pasya. Sa mga susunod na araw ay ipapaalam ko sa iyo ang mga gawain sa kumpanya. Matamis na ngumiti si Cynthia. Kahit hindi niya alam ang dahilan ng paghihintay, ay lubos pa rin siyang nagtitiwala kay Leon. Alam niyang may matibay na dahilan ito at hindi niya ito pagdududahan tulad ng ginawa ni Iris. Sa Scythian Group ay dinala ni Cynthia si Leon gamit ang kanyang sasakyan. Tumingin si Leon sa marangyang gusali at napaisip. Hindi pa nagtatagal ay kilala siya bilang walang silbi. Ngunit sa kasalukuyan ay mayroon na siyang sariling kumpanyang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pakiramdam niya ay parang panaginip lamang ang lahat. Abala ang paligid at maraming empleyado ang pumapasok sa oras na iyon. Nang makita ang pagdating ni Cynthia ay agad na nagkagulo ang mga tao. Magandang araw, binibining Shear. Magandang umaga, binibining Shear. Marami ang bumati kay Cynthia. Lalo na ang mga lalaking empleyado na nagpapakita ng labis na paggalang at paghanga. Ngunit biglang nawala ang kanilang mga ngiti nang makita si Leon na kasunod ni Cynthia.
Si Cynthia ay kinikilala bilang pangalawang pinakamagandang dalaga sa lungsod, at itinuturing na diyosa sa paningin ng mga lalaki. Lahat ng mga lalaking empleyado ay may pagtingin dito. Ngunit nakita nilang magkasama at tila malapit si Cynthia kay Leon. Marami sa kanila ay hindi mapigil ang tumingin kay Leon na may halong inggit at pagtataka. Ramdam din ni Cynthia ang pag-usisa ng lahat, ngunit hindi niya ipinakilala si Leon sa kanila. Walang nakakaalam na si Leon ang tunay na may-ari ng Scythian Group. Leon, halika, sumama ka sa akin, ngumiti si Cynthia at dinala agad si Leon sa kanyang tanggapan. Kabanata 450. Sino ang lalaking iyon? Maaari bang siya ang kasintahan ni Binibining Shear? Hindi yata. Siya ay isa sa 4 na pinakamagagandang dalaga sa lungsod, at itinuturing na hiyas ng pamilyang Shear. Kung mayroon man siyang kasintahan ay tiyak na kumalat na ito sa buong lungsod, ngunit hindi pa namin ito naririnig. Tama iyan. Sa tingin ko ay maaaring siya ang bagong katulong o kalihim ni Binibining Shear. Habang pinapanood ang pag-alis ni Leon at Cynthia ay nagkukwentuhan ang mga tao. Sa huli ay marami ang naniwalang bagong katulong o kalihim lamang si Leon, kaya tumahimik na rin sila. Sa loob ng tanggapan ng Pangulo ay inutusan ni Cynthia ang mga tauhan na maglagay ng mesa sa tabi niya upang maupo doon si Leon. Magkatabi ang dalawa upang mas madali nilang mapag-usapan ang mga gawain. Nang makaalis na ang mga tauhan ay silang dalawa na lamang ang naiwan sa loob. Cynthia, maaari mo na lamang akong paglaanan ng sariling tanggapan. Bakit kailangang magkatabi pa tayo? Nagtatakang tanong ni Leon. Siya ang punong tagapamahala at si Cynthia naman ang pangulo. Bilang mga pinuno ng kumpanya, ay nararapat na may kanikanya silang tanggapan. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Sa mga susunod na araw ay tutulungan kitang makilala ang takbo ng kumpanya. Mas madali kung magkasama tayo sa pagtatrabaho, nakangiting sagot ni Cynthia. Sa katotohanan ay bahagi lamang iyon ng kanyang dahilan. Nais niyang samantalahin ang pagkakataon upang mas makilala at mapalapit pa lalo kay Leon. Ganoon ba ang dahilan? Napaisip si Leon nang hindi alam ang tunay na layunin ni Cynthia. Leon, mayroon pa akong sasabihin. Sa ngayon ay huwag muna nating ibunyag ang iyong posisyon bilang punong tagapamahala ng Scythian, wika ni Cynthia. Bakit, nagtatakang tanong ni Leon? Malapit na tayong magsimulang gumawa ng panibagong kargamento ng gamot na pampatibay. Balak kong magdaos ng isang malaking pagtitipon para sa pagbebenta. Kung sa pagtitipon na iyon natin ipapahayag ang iyong katayuan sa harap ng mga makapangyarihang pamilya ay tiyak na magkakaroon ito ng malaking epekto. Ang nakaraang pagdiriwang ay nagpalakas na ng pangalan ng ating kumpanya, at ang pagtitipong ito ay magpapakilala naman sa iyong pangalan upang malaman ng lahat ng pamilya sa lungsod na ikaw ang namumuno sa atin. Pagkatapos nito ay makikita natin kung sino pa ang manghahamak sa iyo, dahil ikaw ay isang ulila, malamig na wika ni Cynthia. Alam niyang ang paghihiwalay ni Leon at Iris ay dulot ng panghahamak ng pamilyang Young sa kanyang pinagmulan. Kapag lumakas ang pangalan ni Leon at makilala ng maraming makapangyarihang angkan, ay magsisilbi itong matinding kahihiyan para sa pamilyang Young. Anuman ang mangyari ay nais niyang maipagtanggol si Leon sa bagay na iyon. Bukod pa rito ay mas makabubuti para sa kinabukasan ng kumpanya na maging tanyag ang pangalan ni Leon. Isang hakbang na magdudulot ng dalawang magandang resulta. Sige, susundin ko ang iyong pasya. Tumango si Leon at sumang-ayon. Kahit tapos na ang kanilang relasyon ay mayroon pa ring hinala sina Gilbert at Elder Young na siya ang may pakana ng pagdukot kay Iris at nais niyang angkinan ang kanilang yaman. Hindi niya maaaring hayaan iyon. Kailangan niyang patunayan ang kanyang kawalang sala. Kapag lumakas ang kanyang pangalan ay magsisilbi itong unang hakbang upang mapatunayan ang kanyang katapatan.